na po, Mami, mahina po. Mahina yung signal ng Wi-Fi. Muli po kami bumabati po ng isa pong pinagpala pong umaga. Sadyang napakabilis po naman po ng panahon. Nandito na naman po kami. Parang isang linggo po ang lumipas. Ngayon kami po ay naririto na naman upang kami po ay tunay nga po makapagpaabot sa inyo po ng naisin at kalooban ng ating pong Panginoong mga salita niya na magdudulot upang tayo po ay mapaalalahanan sa ating pong mga buhay ng mga mahalagang mga salita ng ating pong Panginoon na kinakailangan natin, lalo na po sa mundong ibabaw na ito, sa mga panahon na ito, na meron nga pong napakaraming kagulumihanan, maraming tunay nga pong nagbabadyang kaguluhan, at kahit na po ang kadiliman na tunay nga pong tumatakip sa lahat naman po ng mga katotohanan ng ating pong Panginoon upang tayo po naman po ay mailayo sa Kanya. Kung kaya sa umagang ito, ang pag-usapan po natin ay ang kahalagahan ng pagpili na tayo po ay sumunod sa Kanya. Sapagkat sa bawat araw na lumilipas, tayo po naman po ay nahaharap o kinakailangang pumili kung ano po ang dapat po nating piliin. Pero madalas-dalas mga kapatid, ang ating pong pagpili ay hindi po naayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya naman ang ating po naman pong mga buhay ay sadyang tunay nga pong maari po naman pong nagkakaroon ng mga kagulumihanan, ng mga kaguluhan, kahit na po ng mga temporaring kadilimang tumatakip upang hindi po natin makilala at malaman at maunawaan kung ano po ang nararapat. Pero kung ano po ang kalooban ng Diyos, yun po naman po ang pinakamainam, yun naman po ang pinakamahalaga na importante po nating gawin at sundin sa ating po mga buhay. Kung kaya't maging sa umagang ito, na kami po ay muling dinako ng Diyos sa lugar na ito, kami po nagagalak na kayo po ay amin po naman pong mapagsilbihan at muli pong makita. At alam ko po na hindi po aksidente na kayo po ay naririto at kami po ay nagpapahayag sa inyo sa tuwing isang linggo ng mga tama-tama at kahit naman po mga makapangyarihang katotohanan ng ating pong Panginoon na sadyang tunay nga pong makakatulong sa ating pong mga pamumuhay. Kung kaya sa umagang ito, importante po nating pahalagahan ang kahalagahan ng ating po naman pong magiging pagpipilian o pagpili na tayo po naman po ay sumunod sa Kanya sapagkat ito po naman po ay mahalagang tawag ng Diyos sa Kanya po naman pong mga minamahal na anak. Kaya naman sa umagang ito, sa pahintulot na ipinagkaloob po sa amin, at lalo na po sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo, ay patuloy po naming dinedeklara na ang Kanya po naman pong pangalan ay nasa ibabaw at naghahari sa apat na sulok ng lugar na ito, at patuloy na ang kapangyarihan ng Kanyang dakilang pangalan ay patuloy po naming dinedeklarang sumasakop sa apat na sulok ng lugar na ito upang patuloy na palayaing ipaabot sa bawat isa, mga nagtitinda man, kayo na naghahanap buhay, at kahit na po sa inyo po naman po na dumako dito upang kayo po ay mamili, sapagkat hindi po aksidente na kayo po ay naririto sapagkat meron pong pagpapala at kalooban ng Diyos na tunay nga pong hindi po natin minsan maunawaan. Sa simpleng pakikinig, ang Kanya po mga salita ay tunay nga pong Kanyang ipinapaabot sa bawat isa po sa atin upang ang ating po mga buhay ay totoo po naman pong maayos, maisaayos at maitama sapagkat ang kinakailangan po natin madalas bilang mga nilikha at mga anak ng Diyos ay tunay nga pong malalim at tunay nga pong maliwanag na pagpapaalala. Sapagkat madalas tayo po ay nakakalimot. Kaya naman, ang kinakailangan po natin ay patuloy at laging naman pong pagpapaalala na yan naman pong kalooban ng Diyos sa atin na tayo po'y palagi naman pong paalalahanan. Kaya naman sa pag-umpisa, nais ko pong tayo muna po ay patuloy naman pong yumuko at tayo po'y manalangin
upang hilingin po natin kung ano pong kalooban ng Diyos sa Kanya pong pangunguna, upang tayo po'y tulungan, upang maipahayag po natin kung ano po naman po ang nararapat, lalo na po ang Kanya po naman pong mga salita. Tayo po'y manalangin, Amang Diyos, Ikaw po'y amin pong kinikilala, at patuloy ka naming dinedeklara ang pangalan mo ay maghari at patuloy na sumakop sa lugar na ito. We continue to declare that you are God of this place, O God. Jesus, your name, saturate, Lord God, ang bawat sulok at apat na sulok ng lugar na ito. Magang ibabaw ang paligid kahit na po ang ilalim ay patuloy po namin tinatagubilin at patuloy po namin inaasa at ipinagkakatiwala, Panginoon, sa iyo. At amin po naman pong ipinapanukala na ikaw ang nakaluklok at ikaw ang hari ng lugar na ito. Kaya naman, Panginoon, gawin mo po, O Diyos, ang nais mo, lalo na po, Panginoon, ang pagpapahayag ng mga salita mong makapukaw at tunay nga pong makaabot sa amin po mga puso upang ang amin po mga damdamin ay tunay nga pong magkaroon, O Lord God, ng mga katotohanan na may kalakasan upang kami po, Lord God, ay patuloy naman pong mapaalalahanan at higit sa lahat ay makapagbago ng aming pong mga buhay. Niling po namin, Panginoon, na samahan mo po kami sa isang oras at mahigit na aming pong pagbabahagi. At tunay nga po, Panginoon, Lord God, na ang pangalan mo lamang po ang aming pong naising maitaas sa lugar na ito. Kung kaya, Lord God, dinideklara po namin na ang lahat ng kaisipan at puso ay bukas na makikinig, Panginoon, sa iyong mga salitang sadyang tunay nga pong makapangyarihan. Sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord, lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang salita mo kailanman ay hindi po magkakabula. Sapagkat sabi rin mo, Panginoon, sa iyong mga salita na binabantayan mong lahat ng mga salita mo, sapagkat gusto mo ang lahat ng mga nasalita mo ay iyo pong ganapin at matupad. Sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman na hindi po nagbabago. Ayon po sa Hebreo 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Salamat sa pag-iingat po sa amin at salamat po sa pagbalik mo, Lord God, upang kami po, Lord God, ay patuloy na maingatan at maprotektahan ng iyo pong kapangyarihan at laban sa anuman pong mga tunay nga pong mga pang-istorbo at gawa po naman po ng lalang ng kaaway. Salamat po, Panginoon, at patuloy po namin itinatawag sa iyo pong pangalan, Lord God, ang iyo po naman pong pagkilos at pangunguna, lalo na po, Panginoon, sa pagbabahaging ito. Maraming salamat. Ito pong aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli kami po bumabati po sa inyo po ng isa po naman pong pinagpalang umaga. At amin pong pinapaabot sa inyo na wala po kaming hihilingin sa inyo kung hindi ang ipahiram nyo po sa amin ang inyo pong mga tenga habang kayo po ay tunay nga pong abala sa paghahanda. Mamayang konti na ni Gunuyan, darating po mga customer. Kaya naman habang kayo po'y nagpe-prepara, ay tunay nga pong hayaan nyo na habang gumagawa po ang inyo pong mga kamay, ang inyo po naman pong ang inyo po naman pong tenga, ay patuloy naman pong tumuon sa amin, sa boses na ito, na alam ko pong kalooban ng Diyos na inyo pong marinig, sapagkat ito po ay Kanya po naman pong naisin sa tamang-tamang panahon. Kaya naman ang ating pong pag-usapan ngayong umagang ito ay ang kahalagahan ng pagpili na sumunod sa tawag ng Diyos. Kung tutuusin, kung tayo po ay tunay nga pong malaya, sapagkat yan ang ating pong kalagayan, meron po tayong pagpipilian. Pwede tayong pumili ng kanan, pwede po tayong pumili ng kaliwa. Pero ganun pa man, kung ating mumuni-muniin, kung meron pong dalawang tunay nga pong landasin, hindi po parehas na maari pong ito po ay dadako sa iisang pupuntahan. Sapagkat kung magkaiba po ang daanan, tiyak na magkaiba po naman po ang maari po naman pong kahahantungan. Kaya naman maging sa oras na ito, karapat-dapat na makilala natin na mahalagang muni-muniin at bulay-bulayan natin kung ano po ang tunay nga pong makapagdudulot ng mainam na kalagayan sa ating po naman pong mga buhay. Kung kaya't sa umagang ito, ay patuloy po naman pong ang Diyos ay nagpapaabot ng isa po naman pong mahalagang mensahe na dapat piliin daw po natin kung ano po yung pong marapat na naayon sa Kanyang kalooban. Hindi po yung ating pong pansariling kalooban, kung hindi yung kalooban ng Diyos na alam po natin na ito po ay mainam.
Sabi po sa Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang aking susuguin at sino ang pupunta para sa atin? At sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Ito po ay pangungusap na nagmula po sa ating pong Panginoon upang patuloy na mag-anyaya na tumawag ng mga taong tunay nga pong susunod sa kalooban ng ating pong Panginoon na magpapahayag. Si Isaiah ay pinili niya po ang mahalaga po naman pong aspeto sapagkat ang kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga sa atin na ating pong susundin na madalas ay hindi po natin nasusunod na nakapagdudulot naman ng kalungkutan sa kanya pong puso. Kaya naman the moment na tayo po ay tinawag ng Diyos upang sumunod sa kanyang kalooban at hindi po natin siya piniling sundin, nakapagdudulot ito po ng kalungkutan sa kanya pong puso. Katulad na lamang po ng sino man pong mga magulang na kapag tayo po ay nag-atas at nag-utos sa ating po mga anak at hindi po tayo nila sinunod, mayroon pong kirot sa ating po mga puso sapagkat tayo po ay kanilang mga magulang. Ngunit bakit ang tanong, ayaw nilang sumunod sa atin? Kaya naman ang tawag ng Diyos ay isang banal na pag-anyaya na kapag ang Diyos ay tumatawag, ang naisin po niya na ang bawat isa po sa atin ay makibahagi at makasali naman sa kanyang layunin at plano. Siguro magandang tanong ay ganito. Kung ang ating pong mga plano, kung ang ating pong mga naisin ay ayon ba sa naisin ng kalooban ng Diyos para sa atin? Kaya naman, ang tawag ng Diyos sa atin sa palagian ay isang banal na panyaya upang tayo daw po ay sumali sa kanyang layunin, makiisa, makisama sa kanya pong mga plano. Dahil kung hindi po plano ng Diyos ang ating pong susundin, ang tanong kanino pong planong ito? Ito po ay maaring plano natin o baka hindi po natin nakikilala na ito po pala ay plano ng kaaway na masama para sa atin, ngunit atin po naman pong nasusunod. Hindi lamang ito para sa mga katulad po namin po mga lingkod ng Diyos na mga misyonero o mga pastor, kung hindi ang tawag ng Diyos para piliin nating sumunod sa Kanya ay pangkalahatan. Ibig sabihin sa lahat ng Kanyang mga nilikha, ito po naman po ay Kanyang ipinapanukala, ito po naman po ay Kanya po naman pong ipinapaabot upang sapagkat tayo po'y mga anak ng Diyos, tayo po naman po'y kinakailangang matagpuan sa Kanya po ay sumusunod. Ang pagtugon sa tawag ng Diyos ay isang desisyon na nagbabago o makapagbabago ng ating pong direksyon. Ang tanong, bakit nga po ba in the first place tayo po'y tinatawag ng Diyos para sumunod? Hindi po ba para ayusin ang ating pong mga buhay na minsan po ay hindi po marapat at maayos sa harapan po ng ating pong Panginoon? Kaya kung ang Diyos ay tatawag katulad po naman po ng mga magulang ngayon upang tulungan ang kanila pong mga anak, upang bigyan ng karunungan, ang Diyos din po ay nagpapaabot ng matatalinong mga pananalita upang makilala ng Kanya po naman pong mga nilikha at mga anak. Kaya naman, the moment na tayo po'y susunod, meaning sa makatuwid bagay tutugon sa panawagan ng ating pong Panginoon, ang ating pong magiging desisyon na pagtugon at pagsunod sa Kanya po naman pong panawagang sumunod sa Kanya, ay tunay nga pong makapagbabago ng ating po naman pong direksyon sa ating pong buhay. Dahil kapag tayo po ay nagkamali sa pagpili o paggawa ng desisyong mali, tiyak na tayo po naman po ay mapapahamak. Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Kaya naman, kung tayo po ay nakakagawa ng maling desisyon, alam po ng Diyos kung ano po ang magiging resulta. Kaya naman ang Diyos ay nagkaagarang kumikilos upang ipaabot ang Kanya po naman pong mga matatalinong mga advices na dapat po naman po nating sundin sa ating pong buhay. Ang pagsunod ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging kapaki-pakinabang. Opo,
Dahil kung minsan kapag tayo po ay sinasabihan at pinapaalalahanan ng ating pong Panginoon, ang unang lumalaban ay ang ating pong isip. Sapagkat kung minsan meron po tayong mga iniisip at inaakala na alam po nating higit na makabubuti para sa atin. Pero kung ang Diyos ay Diyos, siya po ay makapangyarihan sa lahat at alam niya po ang lahat ng mangyayari. Hindi po ba ang kanya pong kalooban at ang kanya pong kapangyarihan ay higit tunay nga pong sobra-sobra ang taas at layo naman sa ating pong mga kakayanan at kahit na po sa ating pong mga kaisipan. Kung ang Diyos po pala ay mataas ang kanya po naman pong kaunawaan, bakit kung minsan ay hindi po natin siya nagagawang sundin? Ang pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin ay ang tumugon sa tawag ng Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang po ang tunay nga pong may kakayanan at kapangyarihan upang tayo po ay tulungan. At kahit na po tayo po ay ialis sa mga nakatakdang kapahamakan na maaring dumating sa ating pong buhay, na dulot ng ating pong mga maling mga desisyon na magdudulot ng malaking pagkakamali. Kapag pinili mong sumunod, nakikibahagi ka, meaning ikaw ay nakikiisa, ikaw ay tunay nga pong nakikisama at nakikiayon sa Kanya, nauunawaan mo na sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ang Kanya pong mga ipinapaabot sa atin ay makakabuti sa atin. Kaya naman kapag tayo po naman po ay tunay nga pong nagdesisyon na sumunod sa Kanya, ito po naman po ang pinakamahalaga po nating gagawin sa ating pong buhay. Sapagkat kung minsan hindi po madali ang sumunod sa Diyos, dahil tunay nga po na nasa kalikasan po tayo ng laman. Kapag pinili mong sumunod, nakikibahagi ka sa kanyang plano, at higit sa lahat ikaw daw po ay kanyang binibigyan ng kakayanan at pagpapala upang magtagumpay. Kaya pala umaabot po tayo sa tunay nga pong mga kapahamakan o kahit nasa kamalian ng ating pong mga pamumuhay, ay kapag tayo po ay pumipili na lumaban sa kalooban ng Diyos. At kapag tayo po ay lumalaban sa kalooban ng Diyos, tayo po naman po ay lumalayo sa kaloob niya pong kakayanan upang tayo po ay lumaban sa lahat po naman po ng maaring dumating kahit na po sa ating pong mga kanya-kanyang buhay at bigyan ng pagpapala upang tayo po naman po ay makatayo, lalo na po sa oras ng tawag po naman po ng mahigpit na pangangailangan. Maganda po sa mga pagkakataong itong intindihin natin kung anong ibig sabihin ng pagpili na sumunod sa tawag ng Diyos. Kapag sinasabi natin dapat piliin ang pagsunod sa tawag ng Diyos, ang ibig sabihin na dapat nating pakinggan ang kanyang tinig at sundin ang kanyang tagubilin. Sapagkat iba po ang nakikinig sa sumusunod. Maganda po na makinig at sumunod. Sapagkat meron pong mga nakikinig na matapos makinig palalabasin sa kabilang tenga at pagkatapos iba po ang kanilang gagawin. Ang sumusunod ay ang taong matapos na duminig ay kumikilos ayon sa kanila pong napakinggan. Kung ang salita ng Diyos ay tunay nga pong magdudulot ng kabutihan sa atin, ay importante na ito po ay ating pong papakinggan at ito po naman po ay ating pong susundin. Ang ibig sabihin kapag sinabi natin dapat piliin ang pagsunod sa tawag ng Diyos, na dapat nating isuko ang ating mga sariling plano at sundin ang kanyang kalooban. Sapagkat ang Diyos bilang Ama ng bawat isa po sa atin ay may magandang plano para sa atin. Pero ito po madalas ang nangyayari kung minsan ang plano natin at ang plano ng Diyos ay naglalaban. Pero magandang muni-muniin kaninong plano ang higit na maganda. Yung plano po ba natin o yung plano ng Diyos para sa atin? Kapag sinabi natin dapat piliin ang pagsunod sa tawag ng Diyos, ibig sabihin pangatlo, na dapat nating yakapin ang misyon at layunin niya para sa ating pong buhay. Meron po palang layunin ang Diyos sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin. At ang layunin na yan ng Diyos sa buhay mo ay tunay nga pong higit na maganda
at tunay nga pong higit na mainam, at higit naman pong ito po ay tunay nga pong maayos na maayos kesa po naman po sa ating pong mga sarili po naman pong mga plano. Tandaan po natin mga kapatid, maaring ang plano natin ay may limitasyon sapagkat nakakaligtaan natin na tayo po ay nasa isang punto po ng panahon. Kung ang plano natin ay para lamang po sa panahon na ito, kulang ang ating pong pagpaplano. Sapagkat meron pong kinabukasan na darating na walang sino man ang totoong nakakaalam at nakababatid. Kaya kasama, dapat ng pagpaplano natin ay ang mga panahon na hindi pa natin napagpaunawa o hindi pa po natin nakikita. Kaya naman ang Diyos, sapagkat siya po ang may lalang ng lahat, alam niya pong lahat, because He is omniscient, He is all-knowing, alam niya pong lahat-lahat, kaya naman ang plano niya ay higit sa lahat-lahat at para sa lahat at tunay nga pong mainam sa lahat naman po ng bawat isa po sa kanya po mga nilalang. Kaya naman, kung ang Diyos ay meron pong ipinapanukala na mga plano para sa atin, ito po ay dapat po nating yakapin. Sa makatuwid bagay, pwede nating sabihin ito po ay tunay nga pong dapat po nating tanggapin sa ating po mga buhay. Kapag sinabi nating dapat piliin ang pagsunod sa tawag ng Diyos, ang ibig sabihin na dapat tayong maging handa, kahit mahirap o may sakripisyo, ang ating pong magiging pagsunod. Sapagkat napakadaling gumawa ng isa po naman pong desisyong mali. At ang resulta nito ay tunay nga pong magiging kalunos-lunos sa sino man pong tao na magkakamali. Kaya ang gusto ng ating po Panginoon, kahit na mahirap o sa unahan, mangangahulugang may kahirapan ng pagsunod sa ating pong Panginoon, tandaan po natin, mas mainam na merong sakripisyo dahil alam po natin na ito po ay may mararating kesa naman po sa madalian lamang, sapagkat ito po naman po ay madaling nakamtan at natanggap. Kaya naman minsan, ito po naman po ay nagdudulot ng madaling kasiraan. Kaya naman maging sa oras na ito, ang tawag ng ating pong Panginoon ay hindi tungkol lamang at umuukol sa kaginhawahan. Ito din po ay tumutungkol sa katuparan ng kanya po naman pong layunin. Sapagkat ang kanyang layunin, ang pinakamainam at pinakamahalaga na ating po naman pong makilala sa ating pong buhay. Kaya naman importanteng malaman mo kung ano po ang layunin o purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung hindi mo pa nalalaman ang purpose ng buhay mo, kung bakit ka nabubuhay, ikaw po ay mabubuhay na parang walang direksyon. Pero kung malalaman mo kung bakit ka binuhay ng Diyos at pinapanatiling buhay, ang buhay mo ay tututok doon sa landasin ng gusto ng Diyos na tatahakin mo, at hindi mo gugustuhin lumiko sa kaliwa at sa kanan, sapagkat kung ikaw ay liliko sa kaliwa at sa kanan, nangangahulugan ng isang malaking pagkakamali sa ating pong mga buhay. May mga prinsipyo po kung gustong iwanan sa inyo ngayong pong umagang ito. Unang-una, ang pagpili na sumunod sa Diyos ay nagbibigay po sa atin ng direksyon. Ibig sabihin, tutulungan tayo ng Diyos kapag sinunod po natin ang kanyang kalooban at maging ang kanyang panawagan na ituro sa atin ang direksyon na dapat po nating tahakin. Sabi po naman po sa Proverbs 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at pagkatapos sabi niya po dito po, huwag ka daw pong manangan sa sarili mong kaalaman. Sapagkat kapag tayo po ay patuloy naniwala at nanampalataya sa sinasabi ng ating pong Panginoon, itutuwid daw po niya ang ating pong mga landasin. Kaya naman kapag pinili mong sumunod sa tawag ng Diyos, mga kapatid, binibigyan niya ng linaw ang direksyon na dapat po nating lakaran na tinatakpan ng kaaway upang tayo po ay dumaan sa mali. Kaya naman ang pagkalito ay nagpapalitan ng katiyakan at layunin kapag tayo po naman po ay sumunod sa kanya po naman pong kalooban.
Ang pagsunod ay parang paglakad sa liwanag. Makikita mo ang iyong tamang landasin. Sa kabaliktaran, kapag tayo daw po ay hindi sumunod sa tawag ng Diyos sa atin at hindi natin piniling sumunod sa Kanya, parang ang lahat po ay madilim at nang sa ganon, tayo po naman po ay napapahamak dahil sa atin pong mga paglakad, maaari pong meron pong bangin, hindi po natin nakikita, kaya naman tayo po naman po ay nalalaglag. Sa makatuwid bagahin, ang ating pong ibig sabihin ay hindi po yung literal na nakikita ng mata, kung hindi yung pong mga patibong na tunay nga pong inihahanda ng kaaway sa bawat isa po sa atin, na tunay nga pong hindi po nakikita ng literal na mata, pero magdudulot ng ibayo po naman pong sakit at ibayo po naman pong kaguluhan at pagkaligaw sa sino man pong tunay nga pong malalaglag sa mga panunuksong ito ng kaaway. Sabi po sa awit 32:8, aking ipapakita sa iyo ang daan. Kaya naman, kinakailangan po nating sumunod sa Diyos dahil siya lang ang nakakakita ng totoong daan. Yung tamang daan na pwede po nating lalakaran. Yung dapat po nating lakaran at tuntunin. Siya lamang po ang nakakaalam kung saan ito. Kaya naman importanteng dapat na tayo po ay palaging nakikinig sa Kanya po naman pong mga panawagang piliin nating sundin ang Kanyang kalooban. Sabi po sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid ko ang mga panukala ko sa iyo. Sabi dito po, sa verse na ito, sa umpisa lang statement pa lamang po, siya po ang may magandang plano sa iyo. Kung ang Diyos ay may plano sa iyong maganda, ano kaya po ang plano po ng kaaway sa iyo? Kung ang Diyos ay may plano, ang kaaway may plano, ang plano ng kaaway ay masama. Sapagkat ang plano niya po ay para magsira, magwasak at pumatay. Yan lamang po ang kanyang ginagawa ever since umpisa pa lamang po ng creation. Yan ang plano po ng kaaway para po sa sino man pong mga nilalang ng Diyos. Alam mo ba kung bakit ang kaaway ay galit na galit sa iyo? Sapagkat nakikita ng kaaway ang wangis ng Diyos na nasa mukha mo. Dahil ang tao po ay nilalang na wangis ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi po niya kayang bawian dahil walang ibang higit na magiging mas makapangyarihan sa Diyos. Kaya naman ang kanya pong binabawian at gustong bawian ay ang mga kamukha ng Diyos. Kaya naman nagpapakita at nagpapaunawa na kailangan natin ng Diyos. Dahil kung meron pong kaaway na unang higit na mas ahead sa atin ng kaunti, sapagkat siya po naman po ay isang anghel na bumagsak dito po sa lupa, upang nang sa ganon, sa magpapakita ng kanya po naman pong mga kamalian, ay tunay nga pong galit na galit po siya at hindi po niyang kayang bawian ng Diyos, kaya naman sa mga kamukha ng Diyos siya bumabawi. Kaya naman kailangan natin ng Diyos na nasa tabi natin. At kung paano na ang kaaway na si Satanas ikaw ay inahabol, ikaw po naman po ay tunay nga pong gustong lituhin upang ikaw po ay kumampi sa Kanya at kapag ikaw ay sumama sa Kanya, tunay nga pong ikaw po ay Kanya po naman pong lalapain. Sa una, tuturuan ka niya kung ano pong dapat mong maling gawin. Pero alam mo po ba kung anong plano niya? Hihilahin ka niya saan sa kadiliman at doon ikaw ay kanyang pupuksain. At kapag ikaw po ay napapahamak na, kapag halimbawa po wala ka ng pag-asa dito sa mundong ibabaw na ito, ang unang-unang tumatawa ay walang iba kung hindi po ang dyablo. Sapagkat tuwang-tuwa siya sa nakikita niyang paghihirap mo. Pero ang Diyos, nalulungkot kapag ikaw po'y nahihirapan. Ang Diyos ay nalulungkot at nananangis ang kanya pong puso kapag ikaw po naman po ay tunay nga pong nawawala. Kaya naman ang kanyang ginagawa sa kanya pong sobrang pagmamahal, tayo po ay kanyang inaabot sa pamamagitan ng paulit-ulit naman po na pagpapaalala kung paano tayo po ay napalayo temporarily. Ang Diyos hindi nagsasawang tumatawag sa bawat isa po sa atin upang tayo po ay lumapit at patuloy naman po sa Kanya po ay sumunod.
Ganon po tayo kamahal ng ating pong Diyos. Mahalaga po ang sino man po sa atin na nandito ngayon sa ating pong Panginoon. Hindi katulad po ng kaaway, ang kanya pong naisin, ikaw lang ay kanyang gamitin. At pagkatapos nun, kapag nakuha ka na niya, ay tunay nga pong ikaw naman po ay kanya pong pahihirapan. Taliwas at kabaligtaran sa gusto po ng ating pong Panginoon. Ang gusto ng ating pong Panginoon, ikaw ay makaranas ng kalayaan, hindi pagkaalipin. Kaya naman ang salita niya ay nagdudulot upang tayo po ay maging malaya. Kasama ng kanyang Espiritu Santo, ang sabi po ng salita ng Diyos, kung nasaan ang kanyang Espiritu, nandun ang kalayaan. Kaya kahit na po makita po natin na maiko-compare natin kung ano po ang tunay nga pong plano ng bawat isa. Kung ang Diyos ay may planong maganda sa iyo, at ang kaaway ay may planong masama sa iyo, kanino ka sasama? At kaninong plano ang gusto mong gawin at sundin? Yung po bang sa Diyos na mainam at maganda? O yung sa kaaway na magdudulot ng kapuksaan at kahit naman po ng kaligaligan at kahit naman po ng kadiliman at kahit na po ng kapahamakan sa iyo? Sabi niya po sa awit 37 verse 23, ang mga hakbang ng matuwid ay itinatatag ng Diyos. Kung tayo po pala ay higit na paulit-ulit na magtitiwala sa Kanya, kahit na po ang mga hakbangin natin, ang Diyos ang magtatama. Dahil kung minsan mayroon pong lakarin ng ating po mga paa na hindi po kalooban ng Diyos, na hindi po natin nakikilala na ito po pala'y humaharap sa kadiliman. Kaya naman ang gusto ng ating pong Panginoon, makilala natin na kung ipapaubayan natin sa Kanya ang ating pong buhay, kahit na po ang ating pong mga lakarin ay Kanya pong pangungunahan. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos sa atin, sapagkat siya po ang Ama na kailanman ay hindi po nang iwan sa Kanya pong mga anak. Kahit na po ang Kanyang mga anak ay paminsan-minsang nang iiwan sa Kanya. 1 Gs 27, sabi niya po, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Ang ibig pala sabihin mga kapatid, kung tayo po itupa ng ating pong Panginoon, nakikilala natin ang Kanya po naman pong tinig na tumatawag sa atin. Sapagkat kahit na ikaw po, kung may alaga kang pusa, kung may alaga kang aso, tawagin mo, lalapit sa'yo. Pero, sa isang estrangherong tatawag po sa kanya, kailanman ay hindi po lalapit. Sapagkat kilala ng ating mga alaga ang ating pong mga tinig. Ganon din naman tayo po ay higit sa mga alagang mga hayop. Tayo po ay mga anak ng Diyos na nilikha ng Diyos sa kanyang larawan. Kaya naman dapat kilala natin ang tawag ng Diyos sa atin sa bawat sandali. Sapagkat ang tinig ng kaaway ay sumasabay na tumatawag. Kaya naman piliin natin ang ating po naman pong papakinggan. Ang pagsunod ay susi para malaman ang susunod na hakbang. Kapag tayo po'y sumunod sa Diyos at piniling sumunod sa Diyos, makikilala natin kung ano ang nararapat na ating pong susunod na gagawin. Hindi po ba napakagaling po ng ating pong Diyos? Kung gusto mong makita ang plano ng Diyos, sundin mo muna ang unang utos niya. Kung gusto mong makita ang sunod-sunod ang plano niya sa buhay mo, piliin mo munang sundin ang kanya pong panawagan sa iyo. Sapagkat kung ikaw po ay nasa malayong kalagayan, tinatawag ka ng Diyos na lumapit po sa Kanya, sapagkat kapag ikaw po ay lumapit, doon niya ipapakilala sa iyo kung ano po ang Kanyang layunin para sa buhay mo. Walang direksyon ng pusong hindi handang sumunod. Sapagkat kapag hindi po tayo sumusunod sa Diyos, tunay nga po hindi po natin alam kung saan po tayo pumupunta at papunta. Kapag sumunod ka, gagawin niyang malinaw ang iyong landas. Kaya nga, kinakailangan nating makinig sa Diyos, sapagkat siya lamang ang magtuturo sa atin kung saan tayo dapat tumuon. Dahil meron po tayong mga desisyon na dapat po nating isangguni palagi sa Diyos, dahil minsan, kapag tayo lang sa ating mga sarili, ang mga desisyon natin ay nauuwi palagi sa kamalian at nang sa ganon, tayo po naman po ay namamali. Pangalawang prinsipyo po ng kahalagahan ng pagpili po nating sumunod sa Diyos
Ang pagpili na sumunod ay nagbibigay ng kapangyarihan. Gawa 1:8, sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating ang banal na Espiritu. Kapag tayo po ay pumiling sumunod sa Diyos, mabuhay para sa Diyos, ipagkakaloob daw po niya sa atin ang banal na Espiritu. At ito po ang ikatlong persona po naman po ng pagka-Diyos. Ang tawag ng Diyos ay palaging may kasamang kakayanan mula sa Kanya. Kaya kapag ikaw ay tinatawag niyang lumapit, meron po siyang gustong ipagkaloob sa iyo. Maaring ito'y kakayanan upang harapin at mapagtagumpayan ang mga darating na hindi magagandang Diyos lamang ang nakakaalam. Kung bubulay-bulayin natin mga kapatid kung ano pong mga nangyayari po sa mundong ibabaw na ito, marami pong magsasabi, katulad ng nakasaad sa mga Facebook, ano nga ba ang nangyayari sa mundo? Kung minsan ang mga baha, hindi na po natin maiwasan. Kung minsan ang mga pag-agos ng lupa, marami pong nagtataka. At kung minsan, kahit na po ang pabago-bago po natin po mga temperatura, marami po ang nagtatanong. Alam niyo po ba na lahat ng ito ay nakasulat na sa aklat niya? At ito po ay tiyak na magaganap at nagaganap na sa mga huling panahon. At kung ito po ay nagaganap na, tayo po ay nakatayo na sa mga huling panahon. Kung kaya tayo po'y tinatawag ng Diyos na yung sumunod sa Kanya. Kaya naman, kinakailangang pumili po tayo ng mainam at mabuti. Sapagkat sa isang maling pagkakamaling pagpili, ang nakataya dito, hindi po ang kayamanan mo, hindi po ang tinatangkilik mo, hindi po kung ano po ang meron ka kahit na titulo o iyong posisyon. Ang nakataya dito mga kapatid, kapag nagkamali ka ng pagpiling, huwag sumunod sa Diyos, ay ang iyong nag-iisang kaluluwa. At iyan po ang pilit na inaagaw po ng kaaway sa sinuman na mahila niya ang kaluluwa ng tao doon sa walang hanggang kaparusahan na naglalagablab na apoy. Kaya nga gusto po ng ating po Panginoon, kapag pinili mong tumugon, bibigyan ka niya ng lakas, karunungan at biyaya upang may sakatuparan ng kanyang plano. Hindi po pala sa sarili nating kakayanan, kung hindi sa kakayanan ng Diyos na kaya niyang ipagkaloob sa atin. Sapagkat kung wala ang Diyos, wala din po tayong kakayanan. Ni ang lumaban sa kaaway, hindi natin magagawa kung wala po ang Diyos at hindi natin siya kasama. Hindi ka niya tatawagin ng higit nang hindi ka rin bibigyan ng kakayanan. Kaya kapag ang Diyos ay tumawag sa iyo, ang panawagan niya ay panawagang may pagkakaloob. Dahil tutulungan ka niya upang nang sa ganon, ang iyong pong buhay ay maihanda. Kaya ang tanong ko po sa inyo po, kung sakali nakikilalanin natin at pilit natin kikilalanin kung ano po ang mga darating sa hinaharap, may makapagsasabi po ba sa atin dito po kung ano po ang totoong magaganap sa araw ng kinabukasan, maaring bukas? Wala po. Diyos lamang po ang tanging nakakaalam po niyan. Kaya naman ngayon, ang kanya pong paanyaya ay ganun na lamang, sapagkat sa katotohanan, walang sino man ang nakakaalam ng araw ng bukas. Kaya naman dapat po natin bigyan ng pagsasaalang-alang-alam at pagpapahalaga, sapagkat bukas, maaari po, ang lahat ng ito ay tapos na. Hindi po natin alam kung ano po ang tunay nga pong magaganap. Pero ang Biblia, ang salita ng Diyos ay nagpapahayag ng maraming katotohanan na kinakailangan po nating pahalagahan. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang Biblia ay tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin upang tayo naman po ay kanyang ihanda. Filipos 4:13 sabi niya, lahat ng mga bagay ay aking magagawa. I can do all things to Christ who strengthens me. Ang lahat ay aking magagawa. Kahit na po ang tunay nga pong pagtitiis, kahit na po ang tunay nga pong pagiging masikap, kahit na po ang pagpapatuloy kahit mahirap at alam po natin na walang kasiguraduhan, kung kasama po natin ang Diyos, hindi ka nagkakamali ng sasamahan. Sapagkat kung kasama mo ang Diyos, sino po ang pwede pong lumaban sa iyo? Kung kilala mo ang Diyos, siya po ang magtatanggol sa iyo. Kaya lang kung minsan
ang mga tao po kilala lang nila ang Diyos sa pangalan. Hindi po sa relasyon. Kaya ang Diyos ay tumatawag na ang tao po ay magkaroon ng isang makabuluhan, makatotohanan, at malalim na relasyon sa Kanya. Yung tipong ikaw po ay sanggang dikit, ikaw ay malapit na malapit sa Kanya. Kung minsan sa mundong ibabaw na ito, naaalala lang po ng taong Diyos kapag meron po siyang tunay nga pong higit na kailangan. Kapag death and life na po ang situation, doon lamang po naaalala tumawag sa Diyos. Kaya naman ang gusto ng ating pong Panginoon, makilala natin na ang sumunod sa Kanya ay magbibigay ng kapangyarihan upang tayo po ay makapamuhay sa mundong ibabaw na ito. Una, walang sino man ang nakakaalam kung ano po ang pwede pong mangyari. Ikalawang Korinto 12:9 ang sabi niya po, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Alam niyo po ba na ang lahat ng tao ay totoong may pangangailangan? Hindi po yan nawawala. Kaya naman ang kalakasan at katotohanan ay kailangan natin dahil ito po ay tunay nga pong may katapat na dumarating. Na tunay nga pong nagpapakilala ng pangangailangan natin sa mga ito. Ang sabi niya po, ang biyaya ng Diyos ay maipapakilala sa ating pong mga pangangailangan. Kaya naman kung mentas na ikaw po ay may pangangailangan, tanging Diyos lamang po ang pwede po naman pong makatugon ng lahat ng iyong makatotohanang kinakailangan. Ang pisikal na pangangailangan, oo, pwede natin pagtrabahuhan. Pero ang kalakasan, para ikaw po ay makapagtrabaho, walang sino man ang pwedeng pagmulan yan maliban sa Diyos lamang. Kaya nga ang mga bagay na maaari po nating makamtan sa pamamagitan ng ating po mga sariling pagsisikap ay tunay nga pong nakaugat pa rin doon sa kalooban ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo. Dahil kung wala ang lakas, kung wala ang kalusugan, kung wala ang tamang pagkakataon, ang lahat ng yan ay wala din lamang pagdating sa iyo at hindi makakarating sa buhay mo. Kaya nga sinasabi po ng ating po Panginoon, Efeso 3:20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa sa ating pwedeng isipin at tunay nga po pwede po nating maunawaan. Sa Kanya lamang po tunay po nating dapat na iasa ang lahat sapagkat Siya lamang po ang nakakaalam ng lahat-lahat. Sakarias 4:6, hindi sa pamamagitan ng lakas, kung hindi sa pamamagitan lamang po ng Espiritu ng Diyos, makakamit po natin ang lahat. It is not by might nor by power, says the Lord, but it is through His Spirit. Ito lamang po ay ayon lamang po sa Espiritu ng Diyos na tunay nga pong kasama na pinagmumulan at pinag-uugatan ng lahat ng talino, lahat ng kalakasan na maaring matanggap natin mula po sa ating pong Panginoon na tatapat sa lahat ng ating pong mga pangailangan sa mundong ibabaw na ito. Ang pagsunod ay nagdadala ng kapangyarihan. Kung nasaan ang tawag, naroon ang biyaya. Kaya kapag ang Diyos ay tumatawag sa iyo, tandaan mo po, ang Diyos hindi tatawag ng walang kadahi-dahilan lamang. Siya po'y tatawag upang nang sa ganoon, tanggapin mo po ang biyayang kinakailangan mo. Hindi ba kung ikaw po ay merong anak, meron kang ibibigay sa kanya, hindi ba kinakailangan mo siyang tawagin, anak, halika dito, may ibibigay ako sa iyo. Ano kaya ang ibibigay ng Diyos sa atin kung siya po'y tumatawag sa atin? Ano bang kinakailangan nating higit? Marami po tayong kinakailangan, lalo na po sa mundong ibabaw na ito. Hindi ikaw ang gumagawa kundi ang Diyos sa pamamagitan mo. Tandaan mo po, ang buhay mo ay pahiram mula sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala rin ang buhay mo. Kung walang pahiram na buhay ang Diyos, walang kalakasan na nagbumula sa Kanya. At nang sa ganon, kapag ang ating po naman pong tunay nga pong buhay ay hindi po matatagpuan sa Diyos, malamang ang lahat ng ating pong gagawin ay ayon lamang po sa ating pong mga sariling kalooban. Hindi po siyang gusto nating maparangalan, hindi po siyang gusto po nating sundin, kung hindi ang ating pong mga sariling naisin at kalooban na nakapagbibigay ng kaligayahan, hindi po sa Espiritu, kung hindi sa laman. Kaya naman dapat bigyan po natin ng siya ang Espiritu ng Diyos na nandyan sa kalooban mo.
Ang imposible ay nagiging posible kapag sumusunod daw po tayo sa Diyos. Kaya kapag pinili mong sumunod sa Diyos, ang mga imposibleng mga bagay ay tunay nga pong nagaganap. Kung babalik po tayo sa tunay nga pong mga nakasulat, maraming mga nakasulat sa salita ng Diyos na tunay nga po nagpapakilala ng kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa kalagitnaan ng mga pangangailangan ng kanya po naman pong bayan. Sa kalagitnaan ng pangangailangan, doon nakikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sa sumandaling tayo po kahit na matagal na hindi natin natatawag ang pangalan ng Diyos, sa sumandaling tayo po ay mga ilangan katulad ng kagalingan sa ating po mga sakit. Doon ipinapakilala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At doon nakikilala natin na siya lamang po ang ating pong higit na kinakailangan. Pangatlo pong prinsipyo na gusto po namin iwanan sa inyo, ang pagpili na sumunod ay nagbubukas ng pagpapala. Isang pintuan na tunay nga pong matatagpuan nating bukas sa sumandaling piliin nating sa Diyos ay sumunod. Sabi po ng Deuteronomy 28:2, sabi niya po, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo kung susunod ka. Kaya naman po, ang pagpapala ay tunay nga pong handang ipagkaloob ng Diyos, tunay nga po sa mga taong handang sumunod sa Kanya. Ang magandang tanong, ang buhay po ba ay pagpapala mula sa Diyos? Opo. Kung ang buhay ay pagpapalang nagmumula sa Diyos at sa panahon na hindi tayo sumusunod sa Kanya ay ating tinatamasa at tinatanggap, so much more kung susunod tayo, ano kayang pagpapala ang pwedeng ibagay ng Diyos sa atin? Sa sumandaling tayo po piliin o pumiling sumunod sa Kanya. Ang pagsunod ay susi sa pagbubukas ng kalangitan. Kaya pala po, marami po ang tunay nga pong tumatanggap ng malalaking biyaya mula sa Panginoon sapagkat pinili nilang sumunod sa Diyos. Sapagkat ito po pala ay susi, nagbubukas ng pintuan ng kalangitan. Ang tawag ng Diyos ay hindi lamang utos, ito ay isang imbitasyon para po naman po sa isang buhay na maayos. Kung wala po ang ating pong pagsunod sa Diyos, hindi po tayo maaari po naman pong makatanggap ng maayos na pamumuhay. Kapag sumunod ka, inilalagay mo ang iyong sarili sa posisyon upang ikaw po ay kanyang pagpalain. Kapag pinili mo palang sumunod sa Diyos, inilalagay mo sa tamang posisyon ang iyong pong sariling buhay upang ikaw po ay tamang-tamang madatnan ng ating pong Panginoon, upang ikaw po naman po ay makatanggap ng pagpapalang kanya po naman pong inilalaan at patuloy na pinapaabot sa bawat isa po sa atin. Hindi lamang po sa ngayon, kung hindi pagpapalang aabot hanggang sa susunod na panahon. Ang pagsunod ay nagbubunga ng bukas na langit. Hindi maaaring hindi pagpalain ng Diyos ang pusong sumusunod. Ang tawag ng Diyos ay palaging nagdadala ng kabutihan sapagkat ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos ay nananatiling mabuti. Ang pagsunod ay nagbubukas ng pinto ng lahat ng mga milagro na tunay nga po para sa kanila na walang pananampalataya at walang pagsunod ay isang saradong pintuan. Pero sa sumandaling tayo po ay tunay nga pong pumiling sumunod sa Diyos. Maraming mga pintuan ang pwede po naman pong mabuksan para sa atin. Pang-apat na prinsipyo, ang pagpili na sumunod ay nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Tayo po ay mga nilikha ng Diyos para sa isa pong espesipikong layunin na tayo po ay magdala ng kaluwalhatian sa Kanya. Ito po, ang mga anak po ninyo po kapag halimbawa po nagdadala ng kahihiyan po sa inyo po, natutuwa po ba kayo? Pero kapag ang mga anak mo po gumraduate na summa cum laude, gumraduate at nagkaroon po ng magandang buhay, hindi pa nagdadala po ito po ng tunay nga pong magandang damdamin at kahit na po kalagayan sa mata po ng lahat ng mga tao. Kaya naman ang ating pong pagsunod ay nagdadala ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon.
Kaya naman ang sabi po sa Mateo 5:16, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, sapagkat kung ang Diyos ay ating pong susundin, ang liwanag ng Diyos ay sa iyo, at ang liwanag na ito ay makikita sa iyo. Kaya naman ang tao po naman pong sumusunod sa Diyos ay hindi po lumalaban sa kalooban ng Diyos at kailanman ay hindi po nagbababa sa kanyang mga salita, sapagkat hindi nila tunay nga pong pinagtatawanan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ang tunay nga pong kapangyarihan ng Diyos upang dalhin ang lahat ng mga pangako niya para sa atin. Ang tao po pinananahanan ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya naman kung ang sino man po sa atin dito ay pawawalang bahala ang salita ng Diyos, nasa sa inyo pong pagpipili po yan. Dahil kung hindi po tayo susunod sa Diyos, sa kanyang mga salita, kaninong salita ang ating pong mga sinusunod? May dalawang salita lamang po sa mundong ibabaw na ito. Katulad na lamang po ng pagkukumpara sa tama at saka sa mali, sa liwanag at saka sa kadiliman. Saan ka po papanig? Sa dilim at saka sa mali? O sa liwanag o dun sa tama? Kaya naman ang sino man pong tunay nga pong nakakarinig sa mga paalalang ito ay nagkakaroon ng matibay na damdamin na ang Diyos kahit na po sa mga panahon na ito ay nangungusap upang turuan ng lahat ng mga tao upang sila po'y makaiwas sa mga darating na mga tunay nga pong mga kalunos-lunos na walang tanging ibang nakakaalam kung hindi ang Diyos lang. Kaya naman sa mga panahon na ito, kinakailangan na po nating makinig sa Kanya. Dahil meron po siyang mensaheng ipinapaabot sa atin. Dahil pagdating po ng panahon, ihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Alam ko po, tayo pong lahat po yung mga tupa ng ating pong Panginoon. At kung tayo po yung tupa ng Diyos, nakikinig po tayo sa Kanya. Hindi lang basta nakikinig na lumalabas sa kabilang tenga ang lahat ng katotohanan ng ating pong napakinggan, kung hindi ito po yung ating pong sinusunod sa ating pong mga buhay. Kaya nga sabi niya, ang mga tao po naman pong sumusunod sa Diyos ay tunay nga pong pinagpapadala ng Diyos ng tunay nga pong mga kaluwalhatian na makikilala natin kahit na po sa mga panahon na ito. Kapag pinili mo na sumunod, ang Diyos ang nagtatanggal ng marami po naman pong mga balakid sa buhay mo at tunay nga pong magpaparangal sa iyo, itataas ka niya sapagkat siya po ay ama na matutuwa sa kanya pong mga anak. Ang iyong pagsunod ay nagiging patotoo sa iba na siyang dapat ay karapat-dapat po naman pong sundin. Kaya naman maging sa oras na ito mga kapatid, ang pagsunod ay pagsamba na nakikita sa mundo. Sapagkat ang mga anak ng Diyos sumusunod sa Diyos at sila po ay sumasamba sa Diyos. Kapag sumusunod ka, ikaw ay magiging buhay na patotoo. Ang ibig pala sabihin, tayo po ay mga living witnesses. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita sa atin. At ang ating pong buhay ay maliwanag na pakita ng mga kabutihan ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. Kaya tawag po sa atin ay tagapagdala ng liwanag. At kapag ang iyong mukha ay nagliliwanag, tiyak na ang liwanag ng Diyos ay iyo pong daladala. Ang pagsunod ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sapagkat sinusunod natin ang ating pong mga iniibig. Kaya naman kung mahal po natin ang Diyos, susundin po natin siya sapagkat mahal po natin ang Diyos. Ang buhay na sumusunod ay buhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Kung babasahin po natin sa Ecclesiastes, meron pong binabanggit doon na ang buong katungkulan ng tao ay sumunod sa Kanya. Kaya pala po tayo po ay tunay nga pong binigyan ng Diyos ng buhay. Tayo po naman po ay Kanyang tinatawag na sumunod sa Kanya. Dahil kung siya po ang ating pong Ama, susundin po natin siya. Kaya bilang panghuling pananalita, piliin po nating sumunod sa Diyos. That is the best decision na gagawin mo sa buhay mo. At kapag ikaw po ay pumiling sumunod sa Diyos, hindi ka nagkakamali. Ang tawag ng Diyos ay isang pribilehiyo at pagkakataon na hindi dapat palampasin. Bakit?
Sapagkat ang tawag ng Diyos ay ngayon. Ngayon, ang panahon na tunay nga pong iyo po naman pong kinabubuhayan. Bukas, wala pong nakatitiyak. Kaya naman ang tawag ng Diyos na sumunod sa Kanya, hindi po natin kailanman pwede pong palampasin. Ang pagpili na sumunod ay nagdadala ng direksyon. Ang pagpiling sumunod ay nagdadala ng kapangyarihan upang tayo po'y makalaban sa anumang pong maaring dumating sa mundong ibabaw na ito na maaring dala ng kaaway. At kahit na po ang pagsunod ay magdadala ng pagpapala at kaluwalhatian sa ating po mga buhay, sapagkat ito daw po isang desisyon na kailangan nating gawin ngayon. Huwag pagpapaliban ng pagsunod sa Diyos. Ang tawag ay ngayon. Ang tamang tugon ay oo. Hindi po maaaring hindi. Sapagkat kung ang Diyos ay Diyos at siya'y tumatawag sa iyo, ang dapat na tugon mo ay oo, opo. Hindi po, hindi po. Sapagkat ikaw po ay kapag humindi sa Panginoon nangangahulugan na meron kang ibang sinusunod. Kaya naman talungin natin ang ating po mga sarili, ano ang mga pinapagawa ng Diyos sa akin sa mga panahon na ito? Ano ang pumipigil sa akin para sumunod sa Diyos ng lubos-lubos? Handa ba akong isuko ang aking sarili para sumunod sa plano ng Diyos para sa aking buhay? At handa ba akong magsabi ng Panginoon, naririto ako. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay sapagkat ito ay sa iyo, nagmula sa iyo, iaalay at ibabalik ko sa iyo. Gamitin mo para sa kaluwalhatian ng pangalan mo sa mundong ibabaw na ito. Kaya naman ito po ay isa po mga pangungusap na iiwanan po namin sa inyo ngayong umagang ito sapagkat ang buhay mo ay mahalaga sa Diyos. Kaya naman tuwing sa linggo, kami po ay naririto upang ipahayag at ipaabot sa inyo ang mga salita na tunay nga pong hango po naman sa katotohanan ng mga nasusulat upang tayo po'y turuan, upang tayo po naman po ay matutong mabuhay na naayon sa kalooban ng ating pong Panginoon para sa atin. Sapagkat kung siya po'y Ama, siya lamang po ang nakakaalam kung ano po ang mabuti na nais niya para sa ating po mga buhay. Isa pong pinagpalang umaga po, muli, pamilihang bayan ng Santa Barbara. Hanggang sa muli ng ating po naman po ang pag-uusap. Tunay nga po kay bilis lamang po ng panahon. Ito po ang pagpapatunay na tayo po ay nasa mga huling panahon na sapagkat hinihila na po ng Diyos ang panahon. Kaya naman maging handa kang sumunod sa Kanya sapagkat kung paano po hinihila niya po ng mabilis sa mga panahon, ito po'y patunay na tayo po ay nasa mga huling araw na isang katotohanang dapat po nating pahalagahan at makilala natin kung saan po tayo nakatayo ngayon. Kung tayo po ba ay kakampi ng Diyos, tayo ba'y sumasama sa Diyos, o tayo ay lumalayo, o kahit na tayo po ay lumalaban sa Kanya. Sa po pinagpalang umaga, sa bawat isa po sa inyo, nawa kayo po ay napaabutan ng mga katotohanan ito na layunin ng Diyos at kalooban niyang ipaabot sa inyo upang kayo po ay makapag-decide na kung kayo po ay susunod sa Kanya o hindi. Maraming salamat sa inyo po naman pong atensyon at pakikinig at isa pong pinagpalang umaga ang aming pong kaloob na paabot sa bawat isa po sa inyo. Nawa kayo po ay abutin ng tunay nga pong pagpapala ng Diyos na dumating ang marami po naman po mga customer upang kayo po ay makabenta ng marami. Maraming salamat po at hanggang sa muli, magkita-kita po ulit tayo.